Magandang hapon po. Meron pa po akong gustong itulong sa inyo. Ito, bagong customer ko lang po ito kanina. Ngayon sabi, babalikan na lang. Kaya po, inalis ko na yung takip, saka yung tornilyo niyang apat. Ito po yung baterya niya. Inalis ko na rin po para medyo maganda yung oras nating magagamit. O, ito rin po ang gagamitin natin. Yung needle, yung tweezer, saka ito pong Phillips screw. Ito, Phillips screw po. Ito po yung baterya niya, yung sukat ng baterya niya. Yan po yung sasabi ko sa inyo, Maxell po ang talagang gamit ko. Ever since po, talagang believe ako sa Maxell. Ang galing po nila. Ito po yung baterya niya. Papakita ko po sa inyo kung paano natin ngayon ito lalagyan ng bagong baterya ho. Pagka po ito kasi nandun sa loob ng lalagyan, doon sa lalagyan niya sa loob, may lock po to dito. May sign naman po siya, malalaman nyo agad. Pagka sinikwat nyo po yan sa loob, tatalsik po itong takip, pinaka bridge nya. Tapos kukunin nyo na yung baterya. Yan po. Pagkakuha po ng baterya, lalagyan nyo po ng bagong baterya. Ito po, lalagyan na natin ng bagong baterya. Pagbukas po natin yan, ayun na po siya. Ito na po siya ngayon, yung bago po. Pag nilagay po natin ngayon yan, panoorin nyo lang po pag nilagay po natin, ito pong dulo ng tweezer natin, pipindutin lang po natin dito sa ibabaw ng lock nya. Pagka ano po, pindutin lang po natin. Yan. Maglalak naman po siya pagka ano, itatama nyo lang po siya. Ayan, itatapat nyo lang po siya doon sa tapatan niya. Bago ididi nyo lang po di sa ibabaw. Ayan. Pag nag-click na po yon, sabihin lock na po siya. Kaya ngayon po, tignan po natin. Ayan. Meron na po siya ngayon. May oras na po siya ngayon. Ngayon, bago natin po ilak yan, tatandaan nyo po itong sasabihin ko ha. Ito pong tweezer natin, lahat po ng gantong digital na relo, mga Casio, basta digital po, meron po yung arrow sila na doon natin AC po kung tawagan, AC. Tapos pag nakita nyo na po yung AC, meron din po dito sa ibabaw ng bridge na to, may tatakyang negative sign. Kaya doon sa AC, tapos doon po sa negative sign, ito pong dulo ng tweezer na to, i-connect nyo po siya doon. Yan. Tapos i-ano nyo po sa negative sign. Ganyan. Yan. Tandaan nyo po yan ha. Bilang lang kayo ng 3 seconds. 1, 2, 3. Alisin nyo na po. Pagka-alis nyo po, ayan po siya. Balik ulit siya sa 12. Kaya ngayon, pagka sigurado na po kayo na i-gamit nyo na po ito sa AC saka negative sign niya dito sa ibabaw, at gumana na po, takpan nyo na po. Takpan po natin ha. Pakita ko sa inyo. Para masanayan nyo po siya. Madali lang po ito. Lagi po akong gano'n kasi malakas po ang loob ko kasi naranasan ko na po eh. Pag naranasan nyo na po ito, wala na po. Pagdating ng customer, 10 minutes, gawa na po siya. Napalitan nyo na ng baterya. Pagka ganito pong malalaki ang baterya niya, saka may mga labor tayong kukunin dito. Kasi talagang alam din nilang mahirap ito. Hindi basta-basta. Lagyan nyo po yung 4 na tornilyo. Pag hindi nyo po mailagay, ilock nyo muna po tong isa. Pinapakita ko lang po sa inyo para may senyalis kayo. Ito pong isa niyang tornilyo, pag nakita nyo lapat na siya, yan, tignan nyo muna po kung yung 4 na butas tapat na siya. Idikit nyo na ito, pero huwag nyo munang masyadong higpitan. Maramdaman nyo lang na kumapit na siya. Yan. Tapos iba naman po. Lagyan nyo na po. Lagyan nyo na po yung 4 na, yung 3 ano niya, screw niya.
Yung isa po. Tapos ito pong isa. Hindi na po siya masyadong gagalaw kasi nauna na po yung isa. Naikapit nyo na siya. Kaya tapat na po siya ngayon. Gamitan nyo po ngayon uli ng Phillips screw. Yan. Pagtapat po ng Phillips screw, alalayan nyo lang ng daliring ganyan. Tapos itutok nyo siya doon sa may kapitan ng screw. Pihitin nyo na po ng pakaliwa. Pakaliwa po ang pihit, ho. Pakaliwa. Paglalak niya na. Lock nyo. Alalayan nyo po ng daliri para hindi dudulas yung screw nyo. Yan. Tulong po yan daliri natin na yan para wag tumabengki yung pagpihit nyo. Wag. Kanya. Ganyan lang po yan. Pagka naikabit nyo na po yung apat na lock nya, nahigpitan nyo na pa yung apat, baliktarin nyo ngayon. Baliktarin nyo. Ganito po ngayon yan. Pagka ililipat nyo po siya, paglilipat nyo, dito po sa taas, ang setting po nya. Ito pong sa taas, ito po, ang set, yan pong set na yan. Pindutin nyo lang po ng steady yan. Hayaan nyo lang kusang mag-blink yung second nya. Pindutin nyo lang. Ayun, nagpindot na po yung seconds nya. Dito po sa baba nya, yung left mode, ito po, pipindutin nyo ito para yung minute naman ang mag-blink. Yan. Ngayon, pag itatama nyo na po sa oras, tulad ngayon, 52 na. 52. So itatama po natin sa 52 dito po sa forward. Dito po. Pindutin lang po natin 'yan. Antayin natin mag 52. 52. 49, 50, 51, 52. Para naman po sa hour na time niya, balik niyo po dito sa kaliwa. Yan, balik niyo po. Pipindot po 'yan, isang pindot lang. Pindot po uli. Sa forward po uli. Bali, A po yan, kaya AM yan. Pagka lilipat po natin, palilipasin po natin yung 12. Ayan, lilipat po yung P, PM po yan. Anong oras na po tayo ngayon? Bali, 4:52, 4:52, 53. Dito po sa forward uli. 1, 2, 3, 4, 5. 4:53 na po. Pag pindot nyo po ulit dito sa baba, sa mode, ipindot po yung English, pindutin nyo lang po ulit. Yan, yun po naman tayo. Dito naman tayo sa number 1 na to. Anong date po tayo ngayon? Bali, 4 po tayo ngayon. January 4. 4 po siya. So itong 1 natin ito, hindi na natin kailangang pindutin. Dito lang po sa mode, dilipat po sa 1. 1. Huwag na po natin pindutin itong forward kasi 1 na po tayo, January. Ito po ang susunod natin pipindutin. Itong sa year niya, 2020 po yan. Nasa 2000, 2025 na po tayo yun. Dito po sa forward. Basta pindutin nyo lang po. Antayin nyo mag 25. 23, 24, 25. Tapos pindutin nyo ulit po itong mode. Pagka pindut nyo po ng mode, pindutin nyo lang po siya. Ayan, steady na po siya. Alam nyo na po tinuro ko na po sa inyo. Ganyan po ang timing ng paglilipat ng mga digital. Balik po siya sa Saturday ngayon, 4. Thank you po. God bless po. Makatulong po sa inyo.